Welcome sa Hami Recap. Ang ere-recap natin ngayon ay ang Magic Maker. Si Shin ay isang ordinaryong lalaki na namumuhay sa gitna ng hirap. Sa araw ng kanyang ika-30 kaarawan, naalala niya ang isang lumang alamat na nagsasabing ang sinumang umabot sa edad na iyon ng hindi nag-aasawa ay magkakaroon ng kakayahang gumamit ng mahika. Pagsapit ng hating gabi, sinubukan niya ito ng ilang beses ngunit walang nangyari. Nawalan siya ng interes at nahiga upang matulog. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib na nagpatumba sa kanya. Habang lumalala ang sakit, naisip niyang ayaw pa niyang mamatay. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari at napunta siya sa ibang mundo. Nagsimula ang kanyang bagong buhay na may isip ng isang matandang lalaki ngunit nasa katawan ng isang maliit na bata. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang kanyang ina na bumababa mula sa karwahe at ipinapakilala siya sa kanyang kapatid na babae. Sinabihan itong batiin ang kanyang nakababatang kapatid. Nagulat si Mary ngunit agad siyang yumuko at hinalikan siya bilang pagbati. Si Shin naman ay naguluhan sa kanyang itsura at sa sitwasyon. Lumipas ang 3 taon. Lumaki ng kaunti sina Mary at Shin at nagkarera sila sa bakuran. Naunang makarating si Mary at tinanong kung bakit siya mabagal. Hingal na hingal si Shin at sinabing masyado siyang mabilis. Sumagot si Mary na natural lamang iyon dahil siya ang nakatatandang kapatid. Kinagabihan, nagtipon ang pamilya para sa hapunan. Tinanong ni Shin ang kanyang ama kung may mga halimaw ba sa mundong iyon. Kinumpirma ng kanyang ama na mayroon at binalaan siyang huwag lalabas ng mag-isa dahil mapanganib ang mga ito at kayang pumatay ng tao. Sinabi rin na kung makakita siya ng halimaw, dapat siyang tumakbo at humingi ng tulong sa nakatatanda. Tinanong din ni Shin ang tungkol sa mga diwata at espiritu. Ayon sa kanyang ama, wala siyang alam tungkol sa mga espiritu ngunit may mga diwata kahit bihira lamang makita. Nang tanungin niya ang tungkol sa mahika, sinabi ng kanyang ama na wala siyang alam tungkol dito. Iminungkahi ni Shin na baka hindi pa niya ito natutuklasan, ngunit hindi na niya muling binanggit ang paksa pagkatapos noon. Lumipas ang 3 taon. Nagsasanay si Mary ng pakikipaglaban habang si Shin ay nagbabasa at pinapanood siya. Nang mapagod si Mary, umupo siya sa tabi niya. Tinanong ni Shin kung bakit siya nagsasanay ng husto. Ipinaliwanag ni Mary na bilang nakatatandang kapatid, kailangan niyang maging handa sa anumang panganib upang maprotektahan siya. Isang araw sa paglubog ng araw, nagpunta si Mary sa lawa kasama ang kanyang kaibigang si Rose. Habang naroon sila, may kakaibang liwanag na lumitaw mula sa tubig. Naalala ni Mary ang usapan nila tungkol sa mahika. Kinabukasan, isinama niya si Shin sa lawa. Nag-alala si Shin na baka magalit ang kanilang ina, ngunit tiniyak ni Mary na ligtas doon. Habang hinihintay ang paglubog ng araw, may mga kumikinang na bola ng liwanag na umangat mula sa lawa. Sinabi ni Mary na madalas itong mangyari ngunit hindi niya alam kung bakit. Ipinaliwanag din niya na hindi ito nakikita ng kanilang mga magulang at iba-iba ang nakikita ng mga tao. Naisip niya na baka ito ay mahika. Kinabukasan, bumalik sila sa lawa upang tuklasin ang lihim ng mga liwanag. Nagpasya si Shin na mangolekta ng iba't ibang bagay mula sa lawa, ng mga bato, halaman, at isda at ilalagay sa magkakahiwalay na lalagyan upang obserbahan. Habang naghihintay, nagpasalamat siya kay Mary sa pagtulong sa kanya. Sinabi ni Mary na ginagawa niya ito dahil siya ang kanyang kapatid at nais din niyang makita kung totoo ang mahika. Nang dumating si Rose, nakiusap itong malaman ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Mary at nagulat si Rose na nakikita rin ni Shin ang mga liwanag. Nang muling lumitaw ang mga ito, napansin nilang wala sa mga bagay sa lalagyan ang naglalabas ng liwanag. Kaya nagpasya si Shin na sumisid sa lawa upang hanapin ang pinagmulan. Sa ilalim ng tubig, napansin niyang mainit ng kaunti ang mga liwanag at tila may kaugnayan sa mga nabubuhay na nilalang. Nang makalabas sila, nakahuli si Rose ng isa pang isda at inilagay ito kasama ng naunang nahuli. Agad na lumitaw ang mga kumikinang na bola mula sa lalagyan. Doon napagtanto ni Shin na ito ay isang uri ng paglalandi o pagpaparis ng mga isda. Kinabukasan, niyakap ni Shin si Mary bilang pasasalamat. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang katawan. Nagulat silang dalawa at sinabi ni Shin na maaaring ito ay anyo ng enerhiyang mahika. Ipinaliwanag niyang maaaring lumabas ito kapag ipinapahayag niya ang kanyang damdamin. Natakot si Mary at tumakbo palayo.
Nanatili si Shin at napagtanto na umiiral nga ang mahika sa mundong iyon kahit hindi pa ito lubusang nauunawaan. Sa kanyang silid, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan patuloy niyang hinanap ang mahika kahit puno ng paghihirap. Sa bagong buhay na ito, muntik na niyang makalimutan ang kanyang layunin, ngunit muling nagbalik ang kanyang pag-asa. Pumasok si Mary sa kanyang silid at kinausap siya. Sinabi ni Shin na mahal niya ito, at muli siyang nagliwanag. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang ipahayag ang kanyang damdamin upang magamit ang enerhiyang iyon, ngunit naniniwala siyang may iba pang paraan. Nainis si Mary dahil pakiramdam niya ay ginamit lamang siya bilang eksperimento, ngunit kalaunan ay pinatawad din siya. Sinubukan ni Shin ang iba't ibang emosyon tulad ng saya at takot, at muli siyang nagliwanag. Napatunayan niyang may iba pang paraan upang gamitin ang enerhiya, ngunit naisip niyang wala itong silbi kung hindi niya ito magagamit bilang tunay na mahika. Gayunpaman, sigurado na siya ngayon na totoo ang mahika. Makalipas ang isang buwan, makikita si Shin na nag-iisa sa kanyang silid, patuloy na nag-iisip at naghahanap ng paraan upang mas maunawaan ang kanyang natuklasan. Sa panahong iyon, marami siyang natutunan. Upang magliwanag ang kanyang katawan, kailangan niyang maabot ang isang tiyak na emosyonal na kalagayan, ngunit napakahirap itong panatilihin ng matagal. Nalaman din niya na may limitasyon kung ilang beses niya magagawa ito sa loob ng isang araw. Ngunit kapag tuluyang nauubos ang kanyang enerhiyang mahika, mas lumalakas ito kinabukasan kapag nakabawi na. Natuklasan din niya na ang mga taong hindi nakakakita ng mga kumikinang na bola ay hindi kayang gumamit ng mahika, at tanging ang mga nakakakita lamang ang may potensyal na gawin ito. Nagsimulang makaramdam ng pag-aalinlangan si Shin. Iniisip niya kung bakit hindi siya makalikha ng sarili niyang mga bola ng liwanag. Tinanong niya ang sarili kung may hangganan ba ang dami ng enerhiyang mahika ng isang tao at napansin niyang ang nagagawa pa lamang niya ay pagliwanagin ang kanyang katawan. Naisip niya kung ibig sabihin ba nito ay mas mahina pa ang kanyang kapangyarihan kaysa sa isang isda. Pakiramdam niya ay may mali at tila narating na niya ang hangganan ng kanyang kakayahan. Ngunit pinigilan niya ang sarili at nagpasya na hindi ito ang tamang oras para sumuko. Sa dami ng kanyang narating, hindi niya matatanggap na hindi niya kayang gumamit ng mahika. Napansin niyang ang mga isda sa lawa ay nagliliwanag muna bago maglabas ng mga bola ng liwanag, kaya naniwala siyang malapit na niyang maunawaan ang mahalagang lihim nito. Nag-focus siya at muling pinagana ang kanyang liwanag, saka sinubukang ilipat ang enerhiya sa kanyang kamay. Nabigo siya at napansin na mahirap pagsabayin ang pagtuon sa emosyon at pagkontrol ng enerhiya. Kaya binaligtad niya ang proseso at muling sinubukan. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang liwanag na nagmula sa kanyang kamay. Nakaramdam siya ng ginhawa at sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagtama sa pader, ngunit nakaramdam lamang siya ng sakit. Napagtanto niyang liwanag lamang iyon at hindi mapanirang mahika, ngunit hindi niya iyon ininda. Para sa kanya, ang paglikha ng mas malakas na liwanag ay isang hakbang pasulong. Pagkaraan, sumama si Shin kina Mary at Rose upang magsanay ng pakikipaglaban kasama ang kanilang ama. Sinabi ni Shin na maaari siyang umatras dahil ayaw niyang manakit ng iba at wala siyang nakikitang dahilan para matuto ng pakikipaglaban. Ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi ito tama dahil hindi lamang tao ang kalaban, kundi pati mga halimaw na nasa labas ng nayon. Idinagdag ni Rose na nais niyang matuto upang maprotektahan ang sarili. Hindi nagtagal, napagod si Shin at bumagsak. Nagkomento ang kanyang ama na hindi niya inaasahan na mahina siya sa labanan. Pagkatapos ay pinuri niya si Rose at sinabing may likas itong talento. Tinawag niya si Mary at sinabing siya na ang susunod. Sumugod si Mary ngunit madaling natalo ng kanyang ama. Pinayuhan siya nito na huwag panghinaan ng loob at sinabi na sa patuloy na pagsasanay ay magiging mahusay din siya. Pagbalik ni Shin sa kanyang silid, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa mahika ngunit nahirapan siyang umusad. Nagpasya siyang huminto muna at balikan ang kanyang mga natuklasan. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ama at sinabi na pupunta sila sa kalapit na lungsod upang bumili ng mga kailangan. Tinanong siya kung nais niyang sumama at agad siyang pumayag. Pagdating nila sa lungsod, sinabi ng kanilang ama na nakarating na sila. Kahit pagod ang mga bata, pinaalalahanan sila na marami pa silang bibilhin at huwag lalayo upang hindi mawala.
Nakaramdam si Shin ng bahagyang pagkadismaya dahil nais sana niyang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa mahika. Matapos ang kanilang mga gawain, sinabi ng kanilang ama na dadaan sila sa panday bago umuwi. Doon, kinuha ng panday ang espada na ipinagawa para kay Mary. Ibinigay niya ito at ipinaliwanag na ginawa niya itong magaan upang hindi mahirapan si Mary. Tuwang-tuwa si Mary nang tanggapin ito. Pagkatapos, sumakay sila muli sa karwahe pauwi. Sinabi ni Mary kay Shin na sana ay hindi siya nagtatampo dahil siya lamang ang may natanggap na regalo. Tiniyak ni Shin na ayos lang yun dahil kaarawan naman niya at hindi rin niya nais ng espada. Habang nasa biyahe, napansin ni Shin ang isang kakaibang tindahan at itinuro ito sa kanyang ama. Agad itong sinabi ng kanyang ama na mapanganib ang lugar at hindi pa niya kailangang malaman ang tungkol dito. Nagsorry si Shin at sinabing nagtataka lamang siya. Naalala niyang ang pangalan ng tindahan ay Fairy Seller.